Inisa-isa ng grupo ng mga biktima ng Duterte drug war sa ICC kung bakit tutol sila sa hinihinging interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang din ang posibleng banta mula kay Duterte at sa kanyang mga taga-suporta. Nakatutok si Oscar Oida. Hindi napigilang maging emosyonal ang ilang kaanak ng umuling mga biktima ng extrajudicial killings habang inihimlay ang mga abo ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa dambalan ng paghihilom sa Laloma Catholic Cemetery sa Caloocan City kanina. Layo ng paghilom program ang patuloy na pag-alala sa mga nasawi sa kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon, kasabay ng pananalangin na wag na itong maulit kanino man. Proseso to ng regular na tao, normal na tao, na ipinagkait sa kanila. Ngayon, dahil tinagurian natin yung mga sarili natin na tagapaghilom, kinakailangan patuloy natin to ihandog sa kanila. Ito na ang ikalimang inurnment ceremony para sa mga biktima ng EJK. Nangyari ito isang araw matapos ihain ng grupo ng mga biktima ng drug war ng Duterte administration sa International Criminal Court o ICC ang kanilang pagtutol sa hinihinging interim release ni Duterte. Sakaling pagbigyan daw kasi si Duterte. Matatakot muli ang mga testigo at kamag-anak ng mga biktima dahil sa posibleng kaharaping banta mula kay Duterte at kanyang mga taga-suporta. Mangangamba rin daw ang mga testigo at pamilya sa seguridad nila lalo pat malalim pa raw ang impluwensyang politikal ng pamilya Duterte. At may access daw si Duterte sa malaking bahagi ng mga ebidensya kaya pwedeng mangialam sa kaso. Dahil may pera, maraming kakilala raw si Duterte at kinikwestiyon daw nito ang pagka-aresto sa kanya. Isang flight risk daw ang dating Pangulo. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng depensa. Pero sinabi na kahapon ni Vice President Sara Duterte na walang ginawa ang kanyang ama sa mga testigo ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.